Siya. Ang mga ulang na gusto mo, nag-ikot ako sa buong lungsod para makabili. Yung alak na pinabili sa'yo. Nandito. Pinabili ka ni Chien ng Lafite, 82. Ayan, gamit na sirang bote mo. Sino ba niloloko mo? Wala na akong sapat na pera. Ito pinakamagandang nabili ko. Duka. Ni isang bote ng alak di mo mabili. Sige, buksan mo na. Siege. Bakit nagbago si Kian ngayon? Bakit ang lapit-lapit niya, pang okay bigla? Anong nangyari? Nahulog ng lobster. Bilisan mo at pulutin. Sige. Ayos na lang, kaya ko. Sinabi ko bang huminto? Kilon na mo pa. Tingnan mo, ang ultimate clingy na tao sa universe. Para siyang tunay na aso ngayon, hindi ba? Nakakabagot, alis na tayo. Congratulations sa pagkumpleto ng 3 taon na misyon. Nakuha mo na ang prize na trilyong asset. Pakikuha na ang premyo, please. 543. Sa wakas, dumating na rin ang araw na to. Sira ang ulo ng tanga. Lingyang, kahit gusto mo makuha ang atensyon ko, wala ring silbi ito. Ang ultimate prize ay inihahanda. 10% natapuna. 20%, 30%. Alarma. Mali ang target ng host. Ang totoong target ay ang nanay ni Sun Kian. So yun. Masamang sistema. 3 taon ko, kinakausap si Son Kian. Ngayon sinabi na nagkamali ka. At gusto mo akong kausapin ang nanay niya, niloloko mo ba ako? Ayos ka lang, Bea. Bilang kabayaran, ang sistema ay gagawa ng pagpapabuti sa mga mata ng host. Kapag host nagtagumpay sa pagsalakay, Pwedeng makuha ang dobleng premyong panghuli na gantimpala. Astig ito, pati mata pagpapabuti mukhang magaling din. Dali. Tagumpay sa pakuhan na de kakayan. Parang wala namang pinagbago. Niloloko, pakitingin ng host sa kaliwa. masdan mula sa malayo at kita ang loob. Teka, nasaan ang nanay ni Sun Kian? Not-attack SI Suyun. Labas ng sinyukaf. Masdan mo Magandang babae. lo. Naku. Tara, inom tayo. Sino ako? Zeno? Siguro ikaw ay lalaki. Kinikitala mo biyang sarili mo? Natakot ako. Ang tapang mo naman, kailangan kitang ayusin ngayong gabi. Secretary Lin, Babaong bastos. Ang lakas ng loob mong tumawag ng mga tao. ginoong siway ka. Huwag kayong lumapit. Mga lalaki, inaapi nyo ang isang babae. Walang haya kayo. Di ka pabihasa, ang lakas ng loob mong magsalita sa... Ayos ka lang BA. Sinusumpong ka ba? Di mo ako naririnig? Magangat ka. Kuya, ayos ka lang, Bea? Mukha ba akong ayos? Sige, banaton mo siya. Kuya, sobrang tigas niya, di siya matalo. Antiyan mo ako. Huwag tumakas. Hintay na mo AKO. Ang galing mo kumilos ha. Ganito lang, normal lang. Kawasai Su Yun Sioing Su Group. Salamat, iniligtas mo ako ngayong gabi. Linyang. Yalis mo ang iyong maruming kamay.
protektahan si... Tumadyo ka. Pinalayas ni Marlene ang mga pasaway. Kung hinintay ka namin, huli na. Pasensya na, Sue. Sige na. Marlene, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin ngayong gabi. Pero mayroon pa akong isang hiling na medyo nakakahiya. Di ko alam kung maaari mo itong tanggapin. Congrats, matagumpay mong nakuha ang pagbati ng target. 30% na natapos sa mission. Galing. Anong ginagawa mo? Wala. Anong sinabi mo tungkol sa nakakahiya na hiling? Sana. Pumunta ka sa group para magtrabaho bilang sekretarya ko. Wow, tamang-tama ito. Di alam paano tataasan natitirang good impression. Ginong-lin. Si boss na nagtatanong sa'yo. Kangayo mo. Sinong nagsabi na ayaw? Gusto kayo. Kita tayo bukas, Ginoong-lin. Kita tayo bukas. Anobang nakita ni boss, susabatant tout. Kilanyang. Pogi Policia. Tuloy. Nene. Wiyan, bakit gising ka ng oras na ito? Hindi pa AKO inantok, ma. May nakita akong maganda ngayon. Nene, ba't parang wala ka sa sarili mo? Okay, calling BA? Okay lang. Gayon lang, nakilala ko isang interesting na tao. Ma, baka naman may love life ka na, Diane. Huwag kang magsalita ng ganyan, bata. Anong love life ba ang sinasabi mo? Wala yan. Kau na narinig kayo na. May isang batang lalaki na laging hinahabol ka. Kailan mo siya dadalhin dito para makita ko? Ma, isang clingy lang. Niloloko kayo siya, wala yan. Hubare. Ano ang packaging clingy? Kung ayaw mo, sabihin ito ng diretso. Sige, alam kayo na. Ibigay mo sa akin ang 10,000. Talaga namang Sue Group yan. Ang laki na. MR Sue, may dokumento kayong dapat tirmahan. Mr. Sue. Mas mabuti, Secretary. Nandito na asylum yan. Pakyakyat mo siya para sa akin. Sige, Monsieur Sue. Pabu NGD. Bagong empleyado ako. Wala kang ID. Inaabisuhan kami kapag may bagong empleyado sa grupo. Ngayong araw, wala akong natanggap na abiso. Walang natanggap na abiso. Parang hindi tama yan. May pagkakamali ka, tol. Sa kumpanya nagtatrabaho. Paayos na lang dadaan ako. Pasensya, may rules kami. Hindi ka pwede. Pair, papasukin mo, AKO. Galing ako sa kumpanya. Boss Sue ang nagimbita sa akin. Hindi ka pwedeng pilit tumasok. Lin Yang. Ika nga pala, Tian. Itong malapit na makisama, sinundan mo sa kumpanya. Linyang, kailan kita pinayagang pumunta dito? Anong pakialam mo kung saan ako pupunta? May anggas ka pala, Lin Yang. Dapat alam na dikit may sabit. Ganto ka lang lalo kitang mas lalayo. Sun Kian, wag kang umasa masyado. Nandito ako para sa trabaho, hindi dahil sa'yo. I calpia. Ano? May issue ka? Lin Yang, tanga ka na nga pati magsinungaling di mo kaya. Ako ang nasa AR ng aming grupo, ipapahayag ko sa'yo. Hindi nagre-recruit ang grupo, pero nakapagtatrabaho ka na. Nakakatawa naman. Ano pang masasabi mo? Ako ang iyong bagong sekretarya. Linyang, lakas naman ang loob mo para biroin ang mama ko. Totoo lahat ng sinasabi ko. Lin Yang, bago ka magsalita ng kung ano-ano, imbestigahan mo muna. Sino ba ang hindi nakakaalam na hindi tumatanggap ng lalaki na sekretarya, si MS Sue? Ako ang una diyan. Sobra na. Linyang, kung magpapatuloy ka, wala ka ng karapatang maging malapit. Lumuhod at humingi ng tawad, mabilis. Ano kung magdaya tayo? Kang toda man sabi kayo. Kayo ang luluhod. At tatawagin akong pa. Sige.
Pag natalo ka, babaliin ko ang binti mo. Sige. Ikaw naman? Thea. Thea. Si Outing, tawagan mo ang manager ng Yar ngayon. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magpapanggap. Manager Chen, may bagong empleyado bang pumasok ngayon sa grupo natin? Bagong empleyado. Wala tayong hearing kamakailan. Saan ang galing ang... Narinig mo ba, magulang ka? Akala mo talaga panalo na kayo. Ano? Hindi ka pa rin sumusuko. Hintayin mo pa ng konti. Gusto mo bang i-delay ang oras? Pagkatapos, mag-cheat. Pag nag-chat ka, mas malala ang kalalabasan mo. 3, 2, Ano, Ito? 1. Jinunglan, pinapatawag ka ni MR Su. Anong sinasabi mo, Sekretarya Lin? Pinapatawag si Jilin ni MR Su. Nga pala, magiging sekretarya din siya ni MR Su. Imposible. Bakit walang abiso ang AR? Desisyon ni MR Su. Sinasabi kao sa'yo. May problema ba? Wala naman. Secretary Lin, hindi mo talaga AKO niloloko? Bakit nagdagdag sekretarya ang nanay ko? At siya pa? Miss Son, kahit gaano pa kalaki ang tapang ko, hindi ko magagawang biroin si Boss Su. Tungkol naman sa kung bakit siya. Pwede mong tanungin ang nanay mo. Mr. Lin, tayo na sa itaas. huwag kalimutan ang ating pustahan. Mamaya kukunin kayo. Hindi tama. Paano siya makikilala ng nanay ko? Siguro si Linyang yung lumapit kay tita para makuha ang atensyon mo. Grabe, namangha ako sa pagkatao niya. Akala ko mabait at tapat lang siya, hindi makapaniwala sa galing niya magplano. Ano gagawin natin, Kian? Paano kung mahikayat niya si tita, tapos pilitin ka na i-accept siya? Hindi pwede. Ayaw kong mangyari ang ganong sitwasyon. Tara, Pasensya na. Gayon ay ang pagpasok mo, hindi ko naayos ng maaga. Maliit na bagay. Kung hindi dahil sa pagligtas mo kagabi. Sa dami mong ganda, kahit sino tutulong. Sino naman beauty, hindi naman AKO. May anak na akong baba. Hindi. Sa tingin ko, mas nakakabighani ang matandang mga babae. Nakakabiye. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. So, o ang sekretarya, hindi ko pwedeng hayaan kitang mabigay ng tubig. Ako na rank. Ma, Magaling Linyang. nandito ka nga. Kahit anong paraan ang ginamit mo para makapasok. Inatosin kita, umalis agad. Huwag respeto. Si Linyang ang tagapagligtas ko. Sino nagbigay ng pahintulot na magsalita ng ganyan? Ma, wala ka na lam. Nagpapakitang gilas na payaso siya. Hindi dapat manatili ang tao bilang sekretarya. Tatawanan tayo ng iba. Kilalang ninyo. Huwag mo nang itanggi alam ko kung ano ang tunay mong ugali. San Chienchia, hindi ba alam na nagbabago ang tao? Ano ang kaya mong gawing pagbabago? Hindi pwede. Kapag nasabi na, hindi na pwedeng bawi. Ma, gusto mo talagang gawing sekretarya siya? Pwede naman, pero dapat may patunay siya ng kakayahan. Ano ipapakita yan? May utang si Chen Hu sa kumpanya natin ng 5 milyong hindi nababaya. Makuha mo pera, ayos na. Hindi pwede. Si Chen Hu ay malupit, delikado sa kanya. Walang problema. Linyang. Sige. Kung hindi mo magawa, umalis ka. Sino Kabiye? Ikaw SI, Chunupala. Galing grupo ang susingilin utang. Pumunta ka mag-isa para humingi ng pera. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo. Tigil. Tijol. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo.
Dapat may respeto sa mga bisita. Pa. May patakaan ako. Gusto mo ng pera. Kailangan munang laro tayo ng isang laro. Anong laro ito? May 3 pasa rito. Ulan mo. Alin ang may dis, hulaan ng tama, bibigyan kita ng pera. Kung mali ang hula, iwan mo ang isang kamay. Wala na isa. Mukhang gusto talaga ng mga ito maglaro ng Dea. Ano na? Natatako. Sage, kung gusto mo maglaro, sasamahan kita na matagal. Ano bang ginagawa mo Diane? Bilis, pumili ka. Pili na, pili na. Ito ang pinipili ko. Pasensya na, tol. Mali ang napili ko. Hindi ako pwedeng magkamali sa hulaan. Tingnan nyo, walang laman ang 2 dis, kaya nandito ang dis sa natitirang ito. Tanga. Pinapahulaan lang sa'yo ni Boss Tiger kung alin ang may dis. Hindi naman sinabing dapat merong dice sa 3. Baka naman. Wala talagang laman tong 3. Ngayon mo lang nalaman? Uli na diyan. Dinadayan nayo kami. Ang pangit ng sinasabi mo. Kaya nga kailangang tanggapin. Enaku, batape akazi. Ayo lang. Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo yan. Puntaka. Kunina mo yung kutsilyo kao. Sige. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Hindi pa natin binuksan ang tasa. Baka meron ka. Tanga. Hindi ka ba titigil? Kung meron dito, kakain ako ng dumi sa haapan ng lahat. Trip mo bang pumusta? Ano? Pustahan natin kung iwan ang kaliwang kamay o kanang kamay. May lamang dis ba ang baso? Kapag wala, ayuan ko sa iyo ang 2 kamay ko. Kapag meron. Hindi lang kita babawasan ng pera ng sugroup, dadagdagan pa kita ng 5 milyon. Nagpapadala ng pera ng kusa, wala akong magawa sa iyo. Kunti na lang, Dali na, medyo madaldal. Buksan mo yan. Buksan Montag yan. Buksan mo, Sage buksan mo. Ayon sa inyong kagustuhan. Paano nangyari tu? saan mo kinuha ang dice? Matandang hunggo. Natalo, tanggapin, yan. Tanggapin. Tinatanggap kita. Patayin niyo siya. Magsimula ang laro. Ito. Tiger. Hulaan mo kung magbabayad ka muna o ako ang mag-aayos sa iyo. Ikaw. Kaya mong galawin si chez nous. Arrête. Ay, magbabayad ako. Magbabayad ako. Ano ba ang lihim na gusto mong sabihin sa akin? Sabi ni Sekretarilin, parang may gasto si Mr. Sukay Linyang. Ano na yan? Kahit anong gawin ni Mama, hindi ko magugustuhan si Linyang. Hindi, nagkamali ka. Iyan ang damdamin sa pagitan ng babae at lalaki. Si Outing, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano ang naisip mo tungkol sa Narinig kay Sekretarilin. sinabi sa'yo ng Hindi naman. Narinig ko nung dumaan ako sa opisina niya. talagang mali ang narinig mo. Kahit may gusto ang mama ko, hindi magiging si Linyang na basura. Ganon ga ang sinasabi. Wala. Walang kang sakali. Si Outing, kung ano-ano na naman sinasabi mo, baka magalit na talaga ako sa'yo. Miss.
Nandito na si Linyang, nasa opisina ni Manager Su ngayon. Ang bilis nakabalik, sigurado nagtatago na yan. Si Outing, di ba sabi mo may relasyon si mama sa kanya? Puntahan natin kang todo na. Susis. 5 milyon, walang labis kulang. Paano mo nagawa yon? Huwag nasaktan DBA. Walang malaki talaga. Medyo masakit dibdib ko. Ano nangyari, tingnan mo ako? Itsu. Nag-aalala ka ba sa akin? Bakit lapit mo? Itsu. Tinulungan kita ng sobra. Hindi makatwiran ang hingin ang gantimpala. Anong gantimpala? Huwag ka masyadong lumayo. Ang tanging hiniling ko lang ay isang yakap mula kay Sister Su. Tapos hahayaan kitang yakapin ako. Minsan mo lang ako mayakap at wala ka nang magagawa pa. Huwag mag-alala. Ako ang pinakatapat na tao. Sister Su, ganda ng katawan mo. Mas maganda sa ibang babaeng nakita ko. Huwag kang mag-imbento. Tumatanda na ako. Hindi ko na may kukumpara sa mga batang babae. Hindi ako nag-iimbento. Linyang ikaw. Anong balak mong gawin? Itsu, SA, tingin kayo. Parang nagagusto ako. Linyang, wag kang mag-imbento. Itsu, hindi mo ba ako gusto? Kung ganon na. Alas na muna AKO. Huvak. Suyun. Magkasama na tayo. Ito. Ma. Saan galing ang ganito karaming pera? Dinala lahat to ni Linyang. 5 milyon, walang kulang. Huyan, sinasabing walang kakayahan si Linyang, pero pagtatangi lang yan. Pinatunayan na ng katotohanan. Hindi ako naniniwala. Paano nagawang mabawi agad ni Linyang ang pera? May nangyayari sigurong kakaiba. Dene. Ano ang problema mo? Hindi gaano. Nakagat ako ng Ginoong Su, kilalang kilala ko si Linyang. Ilan lang sa mga palihim na palilin lang ang alam niya. Mag-ingat ka na huwag kang magpaloko sa kanya. Mandaya. Ano ang nakikita mo sa harap mo? Sabihin mo sa akin. Nay, sino ang nakakaalam kung anong mga palihim na pamamaraan ang ginamit niya? Sige, Chen. Gayong nakuha na ni Linyang ang pera ayon sa napagkasunduan at napatunayan ang kakayahan. Siya na ang magiging sekretarya ko at full-time na empleyado ng grupo mulang gayon. Dene. Kung wala ng iba, pwede ka nang lumabas ngayon. Sige. Ano ang tunog na iyon? Multa. Ang mga paa ko. Kakasaktan lang. Lumabas muna kayo. Chika. May problema. Anong problema? Nasaan si Linyang? Saan siya pumunta? Kakarating lang niya ng pera. Pinawi ko na siya. Sige na. Huwag na kayong magtanong. May trabaho pang kailangan gawin si Mama. Kayo rin, balik na sa trabaho. Okay. Chen, paano mo iniisip na nakuha ni Linyang ang pera? Hindi basta-basta si Kuya Hu. Baka may ginamit na kalokohang paraan. Pero Xiaoting, narinig mo kanina. Pagkabigay ni Linyang ng pera, pinapunta agad siya ng mama. Kung may relasyon sila. Hapatakbohin ba siya and Nga naman. Yang mahilig mangkapit ay para sa iyo.
Wala na siyang pakialam. Anyway, babalik ang boyfriend ko bukas. Hindi tayo pwedeng magtago na lang palagi. Linyang. Seryoso ka ba sa akin? Nangangako ako kung meron. Hindi mo na kailangan mangako. Sa susunod na linggo ay birthday ko. Kung seryoso ka sa akin, mag-propose ka sa harap ng lahat. Deal. Pero, gusto kong kumuha benepisyo ng maaga. Linyang. Ano ang gagawin mo? Naghahanap ng ulat ni Lylene. Niloko mo kayo. Ano ang sinasabi mo? Hindi kayo maintindihan niya. Ikaf. Paalam na. Ikaw ay masama, Linyang. Mamaya mag-isip tayo ng paraan. Para maalis si Lin Yang sa kumpanya ni Mommy. Shen, dito. Kian, parang hindi ka masaya na bumalik ako. Hindi naman. Yan si Lin Yang, parati akong dinidikit. Nakakainis na talaga. Ang lalaki na yan. 3 taon kang niloloko pero hindi sumusuko. Talagang matibay ang mukha niya. Walang problema. Pagsawa ka na, sabihin mo lang sakin at ipapabalik ko ang mga binti niya. Gayon, matalino na siya. Sinisikap makuha ang loob ni Mama. Alalay na siya and I'm Huwag kang makalala. Anong kayang ipantapat ng isang walang kwentang tao sa akin? Pag nakita ni Tita Sue, siya makakaalam kung sino. Ang karapat dapat maging manugang niya. Chan, hindi ba next week ang birthday ni President Sue ay announce ang relasyon niyo ni Yang Masterson. Ganito, hindi na matutulungan ni President Sue si Lin Yang. Ang galing. Salamat, Diane. Isa kang tunay na kaibigan. Magbi-birthday si Suyon, kaya dapat may handog tayong chic na regalo. Kailangan kong makahanap ng espesyal na bagay ngayon. Boss, may kailangan ba? Miss, tingnan lang. Tingnan lang kung magustuhan mo, sayo na. Tingnan lang. Galing MO. Magandang plato yan. Tingnan ang mga koleksyon namin. 2,020. Halaga 1 noong 2021. Isa. Walang gaanong maganda. Ito. Nasira ito, kapatid, kailangan mong bayaran ang basag. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Basag ang plato, hindi ka makakaalis, kailangan mong magbayad. Kapatid, anong nangyayari dito? Hindi sinasadya ng batang babae na nabasag ang pinggan ni Wang. Hindi siya pinapayagan umalis. Kailangan magbayad. Kailangan mong magbayad. Pasensya ka na tungkol dito. 3 piso at 2 cent. Pete pala ito. Pero bakit may biro pa? Ang galing naman ng mata nito. Itong kahon ng alahas. Pero ay kayamanang pambihira. Sabi ka Wenjia, ang pinggang ito ay basag na. Hindi ako nakabasag nito. Kung hindi ikaw, Zeno, Ayos naman ang pinggang ito bago mo hinawakan. bazak na. Kailangan mo bayaran ito, wala nang iba pang sasabihin. 500,000, walang bawas. Huwag muna pag-usapan kung sino ang nakasira nito. Itong pek na ito. Wala halaga na 100 piso, tapos nang hihingi ka ng 500,000. Ano? Sinasabi ko sa'yo, totoo itong antigo mula pa noong panahon ng Song Dynasty. Ikaw. Huwag kang magkapalit, bayaran mo. Itong peking gamit. Tawag dyan ay panghuhuthot. Sino ang nang-ikil ng pera? Ito. Isa itong tunay na magandang produkto. Napakahusay ng panlasa mo. Kilala ako ng lahat dito, si Lawang, tapat, mapagkakatiwalaan, hindi nagbibenta ng peking produkto. Bulag ka siguro. Malinaw na pek ito. Paano ito magiging totoo? Hindi ito asul at puting porselana ng hilagang dinastiyang Song. Sa halip, ang bihirang asul at puting porselana mula sa Ito.
Milyon-milyon ang halaga nito. Mas malupit pa sa akin ang batang ito. Humihingi na agad siya ng 10 milyon. Oo. Asul-puting porselana mula sa dinastiyang Su. Sinadya kong sabihin galing ito sa Northern Song Dynasty para mas maliit ang babayaran mo. Tapos hindi mo pa rin pinahahalagahan. Amo. Sira ang kayamanan. Ipagawa, mahalaga ito sa koleksyon. Kung ibebenta, bibilhin ko sa mataas. Saan nanggaling ang ugok na ito? Iniisip niya pa nga ba na kayamanan ang basurang ito? Isang matabang tupa na inihatid mismo sa aking pintuan. Kung hindi ko siya lolokohin, hindi ako isang wang. Boss, gustong-gusto ko ito. Maaring gag-usapan ang presyo. Pare, dahil gusto mo talaga, hindi kita lolokohin. Itong milyon-milyong kita. Ibebenta ko sa iyo ng Deal. Tongaka. Pera mo, huwag mong sayangin ng ganito. tumahimik, bata. Lagi ka, bayaran mo yen. Tama na, dalaga. Nainggit ka lang sa akin. Anggi? Tignan natin mamaya kung sino ang iyak. Ang tanga niya talaga, pagkakataon ko na kumita. By the way, boss. Pwede mo BA ibigay yung certificate ng antique kapag na-restore to. Paano kung may makilala akong tanga? Tapos, inaniwala sa akin. Appraisal certificate. Nga, hindi mo naman siguro wala yun para sa ganitong treasure, di ba? Meron. Paano naman mavawala? Hindi ka lang NG-konti, padadala ka o agad. Ganun kadaling bagay lang yan, kaya kong iprint kung kailan ko gusto. Hechen, kunin yung certificate NG appraisal NG-NT. Oo. Piraso ng porcelain, mula Ay tong bata. Medyo bata pa talaga. Hindi pa alam ang tunay na mundo, naloko siya. Carpet de pot lang. Kawawa naman, tongga talaga. dokumento ng pagsusuri. Mainit-init panga. Wala nang pakitang tao, no? Bro, paano mo gustong magbayad? Maghintay ka muna, tatawag lang ako. Kailangan tumawag. Sa dami ng pera, dapat ipaalam sa nakatatanda. Hindi, tatawag ako ng pulis. Tawag sa pulis. Mali. Ikaw. Ano'ng nangyari? Ikaw naman, ayos lang eh. Bakit tatawag ka ng pulis? Nagbibiro lang. Niloko mo ako ng milyon. Anong mali sa pagre-report? Zino nandaya SIO? Binenta mo sa akin unang 1 milyon. Kung normal na pagbili ito, baka nasobrahan lang ako sa tiwala. Pero may sertipikasyon ka pa, sobrang deya to. Hindi ba sinabi mong porselana ng dinastiyang Sui? To! Sinabi yan at naniwala ka. May porcelana ng Niloloko montak ka o. Di ko maintindihan, wag manggulo, tatawag ako ng pulis. Pare, relax lang. Di ba pwedeng pag-usapan natin na maayos? Gusto mo bang magbayad sila para diyan? Hindi kailangan. Aking nabasag ang bagay na ito. Ate, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Pakisabi sa boyfriend mo na patawarin ako. Huwag mong sabihin yan, hindi tayo magkakilala. Hindi kayo magkakilala. Bawal ba akong tumulong? Pwede. Grabe, matapang ka't matalino at sobrang pogi. Kalimutan na natin to. Boss, balik tayo sa usapan. Bibili ako ng isang bagay. Magano ito? Dai ba bibili ka pa? Kaning kibit. Magano? Ito. Ganito. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Si. Tako na tako. Ang bagay na to, binili ko ng 500, kaya sayo na rin ang 500. Kulang ng 100. Ang awkward talaga. Wala na akong pera ngayon. Hindi pwede yan. Dapat mag-forsage para makuha ang reward. 500 na rin Sa'yo na. para sa'yo. Swerte ka. Regalo kay Eitsu sa kanyang kaarawan ay sigurado. Ano ang pangalan mo? Ako si Lin Yang. Yung 100 na yun. Baka kailangan pang hintayin ng ilang araw. Wala na, tulong mo na sa akin yan. Dapat ako ang magpasalamat sa'yo. Madaling bagay lang yon. Hindi rin naman ako nalugi. Ako, hindi ko nakakalimutan ang utang na loob. L'inyang, Sazamaon Kitamulan Gayon. Sasamahan mo, AKO? Indi Bapwed. Sige, binibini. May mga gagawin pa ako ngayon. Hanggang dito na lang muna tayo. Kita tayo ulit sa susunod, bebe. Ako si Zenru. Zen ng pamilya Zenru. Tumabi ka. Lahat kayo, tumabi. Senyorita,
Tapos na. Hala, inalo ko pala si senyorita ng pamilya Jen. Anong ginagawa mo? Nadikare kayo. Grape talaga. Namiss ako pagkatapos ng isang araw na Ang lakas ng loob mo. Sabihin mo nga sa akin, anong ginawa mo kaninang umaga? Nakipag-date ka ba sa isang babae? paano nangyari yon. Paninirang puri iyan. Tigilan mo na ang pagiging madaldal. Naglakas loob siyang malate sa unang araw ng trabaho. Siyempre, para maghanda ng regalo sa kaarawan mo. May konsensya ka pa. Sumama ka sa akin mamaya. May transaksyon sa negosyo na kailangang Negosyo. Ito Lin Yun Chuan, naalala ko tindahan, nabibenta ng raw stones. tama. Maraming raw stones ng kumpanya namin ang galing dito. Président Su. Linyang, ipakilala kita. Ito si Zhao Yuan, ang aming master na taga-shuri ng raw stones. Master Zhao, kamusta? Ako si Lin Yang, bagong sekretarya ni Presidente Su. Presidente Su, tungkol sa Stones, pwedeng ikaw ay magtiwala. Sigurado ako na ang kumpanyang ito ay puno ng pangarap. Masahan kita Master Zhao. Linyang, ganyan talaga si Master Zhao huwag kang magalit. Kakayahan, temperamento, normal yan. Huwag kang mag-alala, naiintindi. Tara na. Tunay na Yuan Dynasty na Jade Ku Spring Vase. Maraming talagang magagandang bagay dito. Hello Su SA. Sino ito? Bago sekretarya, si Linyang. Sekretarya Lin, madalas ka na bumisita. Boss Hu. Narinig ko dumating bagong bato. May dumating na bago. Kakatapos lang dumating, magandang oras para ipakita sa inyo. Tingnan natin. Tara na. Marsu, nandito na lahat ng bagong dating na bato. Master Zhao. Iwan mo na sa akin. Marsu, itong mga bato ay nakuha namin mula sa ibang bansa, at napakahirap kunin. Peke ito pero parang tunay na hitsian yada seed materials. Lahat maganda. Mukhang maganda na. Tingnan mo ito. Ang bagong shipment na ito, masyadong pangit. Puro bato na lang. Kahit yung mga pinagdabasan sa labas, mas maganda pa kaysa sa mga kalat na ito. Boss, pinalay kayo na. Ang galing ni Master Zhao, talagang dalubhasa. Puro makakabenta. Sa dami ng ganda ng materials ni Hu Boss. May espasyo ako para gumalaw. Sa rami ng bulok na materials, magpapalakpakan pa. Klarong minamaliit nila si Sister Su. Boss, swipe card. Talaga naman, napakabilis ni Bosu. Linyang, anong ginagawa mo? Hindi pwedeng kunin ang mga batong ito. Baka sayang ang Ang sama ng ugali. Kailan dito ka pwedeng magsalita? So General Manager, mukhang hindi marunong ang taong mo. Pasensya na, Boss Hu. Unang beses niyang makisali sa ganitong mga bagay, kaya medyo hindi siya sanay. Linyang, nagtatalakay ng mahalagang bagay, huwag manloko. Boss Hu. Master Zhao, may problema ba sa mga batong ito? Talaga bang wala kayong alam? Boy, hayagan mo akong kinukwestiyon. Naku, Bosu, hinahayaan mo lang yata na magduda ang mga tao mo sa akin. Pati si Master Zhao nagdududa na. Di ka ba natatakot na masaktan si Master Zhao? Tigilan mo na Linyang Puid PA? Mahalaga sa kumpanya ang trabahong ito. Di pwedeng magkamali. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Aya pala mayabang ang isang simpleng sekretarya. Kasi pala toy boy ka ni Bosu. Boss Hu. Yung paghanap mo ng lalaki, wala akong pakialam. Pero di mo dapat isinama sa kumpanya ang ganitong klaseng tao para mangibabaw sa akin. Hindi siya bagay na makatrabahahan ko. Hindi na importante kung bagay ako o hindi. Huwag mong kakalimutan na empleyado ka ng sugro.
Ayisin mo yan. O baka naman meron kayong itinatagong sekreto ni Boss Hu. Ikaw ay umuutot. Su, ako ay nagpatakbo ng kumpanya. Itataguyod mo ba ang maliit na taong ito at hahayaan mo akong ipahiya ng ganito? Kyongja. Hayaan mo munang matapos sa linyang. Kung nagkamali siya, ako mismo ang hihingi ng tawad sa'yo. Sa mata ng tapat na presidente ng Sugroup, isang lead appraiser ay hindi maihahalin tulad sa isang simpleng taong ito. Ginoong Zhao, nakakaawa talaga ang kalagayan mo. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Kyongja. Hindi na kailangan magsalita, Su, kung hindi mo ako pinaniniwalaan. Wala na akong dahilan pa manatili. Hindi kita apayagan. Sinasabi niyo palagi na pinaparatangan ko kayo. Bakit di niyo buksan ang mga batong ito at tingnan natin? Tingnan natin kung mali ako. Ito'y tungkol sa tiwala, wala namang kailangan pang suriin. Bakit suriin, Boss Hu? Sa tingin mo nakikipag-usap ako sa'yo. Hindi naman ako walang awa. Kahit isa lang sa 10 bato ang may jade, 10 beses ng halaga ang kabayaran ko sa'yo. Pero kung walang jade, kailangan natin pag-usapan ito. Buksan na. Buksan lahat ng 10. Siguradong ibubukas ni Boss Su ang lahat ng 10 piraso. Naku, Lin, pwede ka pang magsisi ngayon. Pwede kitang palampasin alang-alang kay Boss Su. Kung meron kang oras para mag-alala, mas mabuti pang isipin kung paano iligtas Gano ka katiyak? 10%. Boss Su. Bagsak na ang lahat ng 10 piraso. Baka masama lang ang swerte natin ngayon. Nga, lahat may masamang araw paminsan-minsan. Mahalagang raw na bato. Barang kalye lang, sunod-sunod na 10 bagsak. Anong klaseng malas yan? Master Zhao, Boss Hu, talagang ginisip niyo na tangga si Suyun? Su Chief, Talagang hindi ko alam kung ano ang nangyari, ha? Nagkamali lang. So Chief, kailangan mong magtiwala sa akin. sa sugal sa bato, minsan panalo, minsan talo. Normal walang lumabas na berde. Oo. Bagaman maliit ang posibilidad, totoo ngang pwede itong mangyari. Su Chief, pakinggan mo. Sinabi ni Jilin na may ganitong posibilidad. Kaya, Su Chief, iminumungkahi kong mag-report ka sa pulis at imbestigahan ang kanilang personal accounts. Baka, Mag-alarm hindi ito kailangan. Boss Hu, naisip kayo na kailangan. Hindi natin malalaman ang katotohanan kung hindi susuriin. Paano maaalis sa pagkakaduda? Boss Su, aminakaw na. Si Boss Hu ang nag-utos sa akin. Binigyan niya ako ng pera para makipagtulungan sa kanya at ibenta sa'yo ang isang batch ng mga walang kwentang bato sa mataas na presyo. Boss Su. Kasalanan ko ito, kasalanan ng kasakiman ko. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Boss Su, alam ko ang pagkakamali ko. Pangako, dapat akong maglingkod sa kumpanya mula ngayon. Pinakakainis ko ay ang mga trader. Sabihin niyo na lang ito sa mga pulis. Lin Yong, awas na tiyo. Boss Su. Paano nangyari ito? Kasalanan ng tanga mong payo. Subukan mo akong saktan at mag-away tayo. Anong mali sa pananakis sa'yo, papatayin na kita. Hindi ko inaasahan na ang galing mo pala sa pagsusugal sa bato. Akala kayo dati minimalit kita. Meron pa akong mas magaling na talent. Gusto mo na naman lumoko, tema ba? Walang pahintulot ng 8, gusto mo nang mang-akit. Hindi yan gawin na mabuting bata. Ayaw ba ng 8? Gusto. Pero kasi, ang mga pasaway minsan, kailangan ng tamang pagtuturo. 8 Su ikaw. Parang makulit. Ang hilig mo talaga mang-asar kay 8, baka isang araw, di na makapagpigil si 8, kainin ka niya. Talaga ba? Basta gusto mo, kahit kainin ako ni 8, okay lang sa akin. Taliyog. Ang tamis ng dila mo. Pero ngayon, ang laki ng tulong mo kay 8. May reward ka kay 8. Anong klaseng reward? Itong strawberry ay ang reward sa'yo, at patunay ko na para sa'yo lang ito. Ayos to.
Tama na ang MGA Matatanda. Women in their 30s are wild, 40s, even wilder. Buti na lang at matatag ang isip ko. Muntik na akong madapa. Hindi pwede, kailangan maging maingat palagi. Baka maubos talaga ako nito. Saig na, sipsipin mo na. Bakit mo ako kinakagat? Masakit nga yon. Maraming dumating ngayon. Kian, kumusta paghahanda niyo niyang mastersyon? Huwag kang mag-alala, magiging magulo ang gabing gayon. Oon nga, buhat kay Shashen, siguradong bonggayan. Pero hindi ko alam kung darating si Linyang na laging nakadikit. Ano bang kaalaman meron siya para dumalo sa birthday party ni Mama? Pero, mukha nga talagang dumating siya. Tumigil ka diyan. Kayo na naman. Ikaf na naman, laging nakadikit kay Kian. Kahit saan kayo, nandiyan ka. Walong Hindi ito ang lugar mo, lumayas ka. Baka nakalimutan nyo na ang bagay. Utang nyo sa akin na pustahan, hindi pa nasusuklian. Anong pustahan? Hindi ko na... Sino nakipagpustahan sa'yo? Kaya Montag? Kayo ba ay nandadaya na? Magduti kami, magagawa mo? Gusto mong tawagin kitang papa? Hindi mangyayari. Huwag kang magsalita ng buong buo. Baka mabyuko ka. Ikaw. Ikaw si Lin Yong. Sino ka biye? Ito ang panganay na anak ng Shen Group. Shenhao. Siya ang kasintahan ko. Narinig Montag ba, yon? Walang klingi na ta? May kasintahan na si Kian. Kahit anong pilit mong pasayahin si President Su, hindi yon gagana. Tapos ka na bang magsalita? Maari na ba akong pumunta? Ginawang Lin. Ngayon piging ni Pangulong Su. Bisita ay mayayaman at maimpluwensya. At ikaw? Hindi ko maintindihan kung anong kwalifikasyon ang kailangan para sumali. May kinalaman ba yan? Hindi niya yon pakialam, pero responsibilidad yon ng security guard. Ano ang juto, binibini? Anong ginagawa ng security guard? Kahit sino ay pinapapasok. Paalisin siyang gayon. Bakit AKO na pa? Opisyal akong inimbitahan. Sinong gago ang mag-imbita sa'yo? May pumasok ba sa utak mo? Inimbitahan ko siya. May problema ba? Paylong Su. Paano? May problema ka ba sa mga taong inimbitahan ko? Sudon, hindi ka ibig sabihin na ganyan. Nene. Hindi kasalanan ni Xiaoting ito. Sisi lahat ng walang silbi. Qian, hindi ko maintindihan bakit lagi mong kinakalaban si Linya. Anong sinasabi mong kinakalaban ko siya? Siya ang laging nakikipagkulit sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala namang kumukulit sa'yo. Tita Su. Jung dumalo, puro elitista. Sa posisyon ni Ginoong Lin, baka bumaba ang antas ng kasaysayan at maapektuhan ang reputasyon. Huwag na kayong mag-alala, Shen. Hindi kayo yata inimbita si Mr. Shen na pumunta rito, DBA? Mama, paano nasabi yan? Shen Hao ang boyfriend kayo. Bakit pwedeng pumunta si Lin Yang, pero hindi si Shen Hao? Si Linyang ay nagligtas at maraming beses tumulong sa kumpanya. Anong problema kung inimbita ko siya? Mama, anong gawang kabutihan ang nagawa ng walang kwentang tao na yan? Malinaw na kinikilingan mo siya. Tama na, Chen. Kaarawan ngayon ni Tita Su. Tiyara angkap ang magaway. Tita Su. Ito ay espesyal kong handog para sa iyong kaarawan. Ito ay kayo. Pagpipinta ng ginang. Magkano ang halaga ng tunay na ipinintang larawan ni Tangyin? Gaya ng inaasahan mula kay Yung Master Shen, napakabukas palad at napakagandang kilos. Narinig mo ba yan, Lin Yang? Ito ang pagkakaiba ninyo ni Shen Hao. Kahit na basta-basta ka lang niyang bigyan ng regalo, hindi mo pa rin kayang bayaran, yon kahit na ipon mo pa ang lahat ng pera mo. Hindi ko ito kayang bilhin. Anong tinatawa mo? Nakakatawa. Siguro na trauma siya at nabaliw sa takot na mawalan. Linyang Eos Kalang BA? Ayos lang. Ang mahal ng painting na ito, hindi ko ito kayang bilhin. At least may kamalayan sila sa sarili. Nagkakahalaga ito ng 200 yuan. Wala naman ganoon kalaking pera. Ano ang sinabi mo? Hindi mo maintindihan? Peak ito. Akala nila walang makakaalam. Ano? Peke ito? Eki kaya ang regalo mula kay Yung Master Shen.
Hoylen, kalokohan ba yan? May alam ka tungkol sa authentication. Tinitingnan mo para sabihin na peke, akala mo eksperto ka sa mga antik. Ginoong Lin, binili ko itong painting ng 50 milyon. Sinasabi mong fake ito, kung wala kang ebidensya, maaring kitang idemanda sa paninirang puri. Saj, ayaw mo pang maniwala. Gusto mong ebidensya. Bibigyan kita ngayon. Ikaf. Ganito mo lang sinira, ito ay 50 milyon ah. Kahit mayaman ka, hindi mo dapat sayangin ng ganito. Anong ginagawa mo? Nasisiraan ka ba ng ulo? Tingnan nyo, lahat. May isang linya ng mga letra sa gilid ng painting. Si Lin Lu yun, ang eksperto sa pe. Ito kaya ginawa niya? Di ko akalaing ang binigay niyong Master Shen ay pe. Shenhao, ano ang nangyari dito? Pasensya ka, Jian. Niloko ako nung lalaki na Hayaan na, di kita masisi. Alam, di mo sinasadya. Sige na. Kayong dalawa, umuwi na kung Tumahimik ka, at least nagbigay siya ng regalo. Ikaw, dumating ka sa birthday party wala man lang dala. Nandito, yung regalo kayo. Nagbigay ka ng bulok na kahon na alahas kay mama bilang regalo. Ew. Nanakaw mo sa probinsya ang kahon ng alahas na yan. Kahit 10 piso, di ibibilhin. Ginoong Lin, kahit hindi yan rakang kahoy, hindi yan kahoy ng huwang-huwali. Dinala mo pa yan para eregalo. Mas mabuti pa kaysa magbigay ng peke. Nalaman siya ni Shen dahil naloko siya, hindi katulad mo na hindi seryoso. Nay, tignan nyo kung ano-anong gamit ang binibigay niya sa inyo bilang regalo sa kaarawan. Parang hindi kayo binibigyang halaga. Ang tingin mong walang kwenta, ito ay mahalaga, isang kayamanan. Kung ito ay kayamanan, mabangga ako ng kots paglabas ko. Huwag kang magsalita ng Huwag ka muna lumabas. Gusto kong makita kung paano mo papalakihin ang halaga ng kahon na yan. Ang kayamanan ay hindi mismo ang kahon, kundi ang nasa loob nito. May laman talaga ang kahon, tingnan nyo. Ito ay pambihirang gatas puting jade. Para kay Prinsesa Changle. Ang bracelet na jade na ito ay regalo ng Emperor Taizong sa Prinsesa Changle. Ito ay kayamanan ng royal family, halos walang kapantay ang halaga. Ano posible na ordinaryong tao tulad ni Lin ang makakuha ng ganitong kalaking kayamanan? Siguradong pek ito. Baka na mali kayo ng tingin, tingnan mo ulit ng mabuti. Hindi ako eksperto sa mga painting, pero kilala ko ang limestone. Kahit wala pang royal family, ang gatas puting jade na ito ay may halaga ng 1,000. Hindi ko akalain na si Ginoong Lin ay makakahanap ng napakalaking kayamanan. Talagang bata at may kakayahan. Sveta lang, Sveta. Ano, may masasabi ka, hobby na yon? Swerte ka lang ngayon, pero sa susunod, wala kang ganitong samba. huwag kang magulo, Kuya Nuyan. Hindi ay kayo bata. Alam ko plano na yo. Gusto nyo akong ipars kay Linyang, hindi mangyayari yon. Pinapair kayo and Lanyang? Una, iwanan mo na yung idea mo kay Linyang. Hindi ko yan papayagan. Kuya Nuyan, nagkamali ka ng isip. Ma, wala nang sabihin. Ang kasal ko ay desisyon ko. Walang sinuman ang pwedeng magdesisyon para sa akin, kahit ikaw. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin sa mga desisyon mo sa buhay. Magkakaibigan, may mahalagang anunsyo si Ginoong Sunggayon. Pakisuyo na maging saksi kayo. Miss Su, mula sa unang kita ko sa iyo, hindi ko mapigilan ang paghanga sa iyo. Sana bigyan ako ng pagkakataon. Max Mateo. Sige. Hindi ako sang-ayon. Bakit hindi ka ngayon? Dahil anak niya ako. Sabi mo kasal ay desisyon mo, walang makakagawa para sa iyo. Bakit iba na ngayon pagdating sa nanay mo? Magay ba yan? Rene, Nilison Kanaya BA? Isa siyang walang kwentang tao. Pagsasama niyo ay hahantong sa pagtawanan ka ng ibang tao, nanay.
Congratulations, S.A. Puntos ng strategy ay umabot na sa 79%. Ituloy lang. Danae. Seryoso ang nanay ni Kian. Alam ni nanay na maaring hindi ka sumasang-ayon ngayon, pero naniniwala akong sasang-ayon ka rin sa hinaharap. Imposible. Hindi ko kailanman tatanggapin ang resultang ito, kahit pa ikamatay ko pa ito. Amin lad. IBA ka talaga, bata. Amin lad. Isang huling hakbang na lang. Malapit ko nang makuha ang grand prize. Shenhao, anong ginagawa mo sa bahay ko? Yumupo ka. Lin Yong. Hindi ko inaasahan ang ipinakita mo ngayon. Huwag magsayang ng oras. Sabihin ang nais mo. Plano Ko Senong Akadin Si Sun Qianqian. Kasabay noon ang pagsakop sa sultra, pero hindi ko akalain na mas matindi ka. Ang mama niya ang iniakit mo. Bilid ako sa iyo. Ganito na lang. Sumama ka sa akin, pagkatapos ng lahat, 3% ng Sultra Group ang ibibigay ko sa iyo. Tenga Si Sun Qianqian. Ang husay ni Shen sa pagpaplano. Kahit na nangangailangan ng sariling sakripisyo. Sayang naman. Hindi tayo pareho. Ano ang pagkakaiba? Tao ako, hindi tulad ng iba na mukhang tao. Pero ang tutu'y masamang tao sa loob. Hoy Lin, huwag kang bastos. Ano, kakagan mo AKO? Ozyen. Tandem kita, ikaw ang unang nangahas magalit sa akin, Xiao. Tingnan natin yan. Malapit ng 100% ang strategy ko. Kapag nangyari yan, may enjoy ko na ang maraming pera. Bakit kita katatakutin? Bakit wala siya dito? Lin Secretary, bakit wala, SI Manager Su. Audience si Manager Su. Pero tinawag siya ng mga Zeng. Maraming pumunta, mukhang may problema si Manager Su. MGA Zhang. Manager Su, dito po. Siege, pasok. Umupo. Miss Cheng, anong kailangan mo sa akin? Wala naman talagang malaking bagay. Narinig ko lang na may bracelet ka. Maaari ba itong ipakita sa akin? Huwag kang mag-alala, ang pamilya namin, hindi naman kami gagawa ng walang kwentang panggigipit. Nagtitiwala naman ako diyan. Tamaito. Sa wakas, lumitaw na naman ito. May kaugnayan ba ang gamit na ito kay Miss Cheng? Ang bracelet na ito ay pamana ng aming pamilya. Sa paglipat ng pamilya, nawala ito. Matagal na namin itong hinahanap, pero nandito pala sa iyo. Mr. Su. Magbigay ka ng presyo, magkano ang gusto mong ibigay. Ganito na lang. Ibibigay ko pa rin ang pera, kahit magkano, pati utang na loob ng pamilya Zeng sa'yo. Paano yan? Anong ginagawa mo? Ito ba ang bahay ng Huwag umipal, ano plano mo? papasok ako para Akala mo ba basta-basta ka lang papasok dito? Bilisan nyo, may nanghihimasok.
Bata, lakas loob mong manggulo sa pamilya Zeng. Tingnan natin kahihinatnan mo. Sasabihin ko isang beses, umalis kayo o kakalabanin ako. Patungo sa kapaham. Tara na, mga kapatid, sugot. Sinabi ko, umalis kayong lahat. Kuya. Pumasok na ang nanggugulo. Alam ka una. Ginoong Lin, hindi mo dapat pinasok ang lugar ng mga Zheng. Kilala mo kayo o Saish, sabihin mo sa akin kung nasaan si Suyun ngayon. May pinag-usapan si Miss at si Mr. Su. Bawal may storbo. Pakiusap, Mr. Lin, maghintay ka lamang. Kung ganun, wala na tayong pag-uusapan pa. Saish, kumilos na. Ano pang hinihintay mo? Sama-sama tayo. Go, tayo na. Ano na ang desisyon ni Mr. Su? Pasensya na. Miss Ching, hindi kayo may benta ito. Baki? Kulang ba ang presyo ko? Nagamali ka, Miss Ching. Mataas ang presyo mo. Pero hindi ko ito may benta. Regalo ito ng asawa ko. Simbolo ng pagmamahalan. Kahit anong presyo, hindi ko ebebenta. Mr. Su, binigyan na kita ng sapat na pabor. Sana wag mo akong pilitin. Seryoso kayo. Hindi ko ito ebebenta. Mabuti. Matagal-tagal na rin nang huli akong may tumanggi sa akin. Miss Ching, anong balik mo? Binigyan na kita ng pagkakataon, pero ikaw ang hindi nag-alaga. Kaya kailangan kong maging masama. Mga tao, dalhin niyo sa akin ang mga bagay. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Linyong. Bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa'yo. Wala silang ginawa sa'yo. Wala akong problema. Huwag kang mag-alala. Talagang mahal niya ako. Congratulations, host. Strategy value reached 100%. System rewards sent. Task completed. Ikaw NGA. Parang pamilyar ka sa akin. Nakalimutan mo na ba ang kalye ng mga antigo? Pa sa'yo ito. Linyang, alagaan kita. Naalala ko na, ikaw pala. Linyong, kilala mo si Miss Ching. Siya si Miss Zeng. Hindi mo alam. Paano kayo naman malalaman yan? Akala kayo Sean how may kagagawan nito. Ano ang kinalaman ni Shen Hao dito? Mukhang may pagkakaintindihan tayo. Kung ganun, maupo tayo at tag-usapan. Akala kayo kang ano. Ala si Miss Zeng gusto bilhin ang bracelet na ibinigay ko kay Sister Su. Ibig sabihin ba nito kumapayag ka? Siyempre. Hindi pwede. Ikaw. Regalo yun kay Sister Su bilang tanda ng relasyon. Ano ibibigay sa iba yan? Kung ayaw mo ibenta, huwag na lang. Turingin mo na lang ito bilang pagbayad sa utang na loob mo. Tayo Ekina. Hindi pwede. Baka may utang ka pa sa akin. Dapat pumunta ka sa ospital para magpa-check ng utak. May problema ka ata. Habang maaga pa, pumunta ka na. Ano ang sinabi mo, Linyong? Lokohan, paano nagawa iyan sa binibini namin? Umatra. Binibini, siya. Sinabi kong umatras ka. Salamat, Ginoong Lin, sa babala. Magiging mas maingat ako. Dalhin mo ang bisita palabas, pakisuyo. Pwede mo bang kontrolin ang bibig mo? Siya'y si Binibining Zeng. Paano mo nasabi yon? Pero sinasabi ko lang ang totoo. May sakit siya. Tahimik lang. Pamilya ng Zeng ay hindi biro. Mahiyat ay si MS Zeng. Miss, yung batang Lin ang nanlalait sa'yo. Sobrang yabang, magaling lang siyang mag-kung fu. Marami tayong paraan para labanan siya. Tama na. Maghanda ng sasakyan. Pupunta ako sa ospital. Talaga naniniwala ka sa kanya? Maayos ang kalusugan, paano ka magkakasakit? Kelangan Kaobang Gulitin PA? Buti na lang dumating kayo agad, Miss Zeng. Kung mas na late pa, baka wala na kaming magagawa. Anong ibig mong sabihin?
Baka naman, yung katawan ni may problema ng gatalyag. May tumor si Miss Zeng sa utak. Pero benign ito, kailangan lang ng operasyon para maayos. Mukhang may utang na naman akong loob sa taong yan. ISA. Dang. Libo, milyon. Nagkakamal ako ng pera. Hindi pwede. Kailangang gastusin ng maayos ang malaking pera na nakuha ko. Nasaan ang mga tao? Waiter. Waiter. Pomanin, sir. May reservation BAKO? Ano? Hindi ba kumain kang Pakiusap bumalik na lang po kayo sa ibang araw. ang daming bakanteng kwarto? Pasensya na, ito ang mga patakaran ng aming hotel. Patakaran ba? Ngayon, meron pa bang patakaran? Wala na, wala na. Boss. Kagalang-galang na bisita. Dadalhin ko po kayo sa aming pinaka-espesyal na kwarto ngayon. Boss, Baki? Tumahimik ka, hindi mo marunong mag-adjust. Ito'y black card ng bangko ng syudad. Mayaman ang may-ari, siguradong bilyonaryo. Sir, Dito Pacquiao. Ganito nale. Boss Liao. Ano ni big sabihin nito? Isang pirasong maliit na isda. Lokohan ba ito? Akala MOBADKO afford? Hindi naman, nagkamali kayo Linsir. Pinakamahalagang sahog ito sa amin, bluefin tuna. Ang isang piraso nito ay libo ang halaga. Sino ang mabubusog sa ganito? Buo ang ilabas nyo. Abalon at lobster ilagay mo dito. Tatawagan ko na ang kusina. Senali lang. Marlene, ano pa ang gusto mong ipagawa? Nag-order ako ng milk tea kanina, pero nakalimutan ng tindahan lagyan ng piros. Pakuha mo lahat ng caviar sa kusina, ilagay sa milk tea bilang piros. Ano pa, bilisan mo, walang piros. Makatawag ba yan sa piros milk tea? Oo, pipantana ko, pipantana. May kinig kayong dalawa. Pagpasok natin, sundan nyo ang utos ko. Pag nagawa ng mayos, bawat isa sa inyo makakatanggap ng Oo. yon. Ginoo, tingnan ninyo ang paboritong alak. Ang alak ay koleksyon. Tingnan mo? Kailangan ko ba talagang tingnan? Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng aming amo ay gusto niyang kunin lahat ng alak dito. Ano hinihintay niyo? Bilisang pag-impact. Onda kayo. Pupinta en Kaona. Sir, tingnan ninyo ang mga damit namin. Pumunta sa amin. Siguradong magugustuhan ang aming mga produkto. Punta ka sa bahay namin. Si. Ano ba tila ingay? May mangyayari ba sa ingay ninyo? Isang salita lang sasabihin ko ngayon. Lahat ng bagay dito sa mall ngayon, upunuin ko. Mayroon kayong isang oras. Sa loob ng isang oras, ilagay nyo lang sa harap ko ang lahat ng bagay na napakin nyo. Babayaran ko ito ng doblo. Mabilis. Sabihan lahat sa tindahan, ipak ang produkto. Billy. Tara. Ano pang hinihintay? Sumunod ka na lang. Pero manager, tayo e restaurant, di ba? Restaurant nga, so ano? Sigish, kunin mo lahat ng gamit sa kusina, lahat ng pagkain, ipak mo na. Pwede naman akong mag-iba ng negosyo bukas. Sige boss. Tara. Magaling. Mayaman ang tatagal ng buhay. Talaga, ang paggastos ay nakaka-relax ng isip. Marlene, paano kaya kung tayo ay? Si. Hindi lang ako ang dapat gumastos.
Bili tayo ng regalo para kay Eisu. Bakit wala man lang nagasikaso? Negosyo ba ito? Naghahanap ako ng mga alahas. Aling damit ang gusto mo? Ganito ba ang serbisyo nyo? Hindi ka ba nasisyahan? Sige, papalitan kayo ito. Little Liu. 8 who? Pakibigay na lang si Sir kay Little Liu. May gagawin pa ako. Si. Hayan na, Ate Hung. Bakit sasama ang loob sa ganong tao? Isa lang siyang walang kwenta. Huwag ka ng inis, hayaan mo na si Little Liu ang kumausap. Ano nang ibig niyang sabihin? Sir, huwag po kayong magalit. Baka may kailangang gawin si Sister Hu. Pasensya na po kayo. Ako si Xiao Liu, bagong interne. Ayan niyo po akong samaon kayo. Umili tayo ng kaunti. Hindi na kailangan ayokong maaksaya ang oras na ito. Ano bang sinabi kayo? Pagserbisyo sa mga mahihirap na tulad niya ay pag-aksaya ng oras. Kunin ninyo ang pinakamahal na kwintas sa tindahan. Ako mismo. Babayaran ng buo. Ano? Gino, Hindi kayo nagbibiro, di ba? Pinakamahal na kwintas, puso ng kagatan, 4 na bilyon ang halaga. Sigurado kayo na babayaran nyo ng buo ngayon? Ano pang hinintay mo? Swipe mo na yung card. Ano ba? Akala mo ba wala akong pangbili? wala. Ngayon ko na ibabayad ito pa sa inyo. Sobrang yabang mo naman. Yun KOBA kay Little Liu Molly sa utak nanawala sa ganong Ano ang pakialam mo? Hindi kita minamali, pero sa itsura mo parang impossible na may 4 na numero sa bank account mo, 4 na bilyon pa kaya. Hindi ba pwede ka na lang lumipat sa... Di mo na kailangan na mag-alala. Gino, Pakipasok ang inyong password. Marami na akong nakita na ganitong class ng tao. Mamaya, hindi yan makapagbayad. Baka sabihin niya na sorry, masyado akong nagpalit ng card. Matagumpay na pagbabayad. Ew. Paano nangyari ito? Talagang 4 na bilyon. Ano ang nangyari? Ang account ng tindahan ay nadagdagan ng 4 na bilyon. manager. Itong Ginoo ay gumastos ng 4 na bilyon para bilhin ang puso ng kagatan. Ano? Itong kagalang-galang na bisita. Pasensya na kanina. Susunod ako mag-asikaso. Pasok ta. Huvak. Mataas ang tingin ng mga tauhan nyo, hindi kaya. Mas mabuting si Xiao Liu ang mag-asikaso sa akin. Hindi naman siya nagmamaliit sa mga tao. Ano ba ito? Manager, akala ko siya ay nagmamalaki lang. Kaya ginawa ko yon. Ikaf. Humingi ng tawad sa bisita. Pasensya na po, alam kong nagkamali ako. Tunay ang pag-amin mo. Pero, hindi kita patatawarin. Ginong Lin. Teo, Hindi ba ito ang bagong boylet ng nanay ko? Ilang araw hindi kita nakita. Ang astig mo na Miss Sun. Mukhang magara sa labas, pero sa totoo lang isa lang siyang pretty boy. Pretty boy. Huwag ninyong isipin na ang perang dala niya ay talagang kanya. Ang pera sa bulsa niya ay galing lahat kay mama. Hindi talaga siya anak na mayaman, kundi pretty boy lang na umaasa sa babae. Manager, sabi ko sa'yo hindi ako nagkamali. Isa lang siyang pobreng walang kwenta. Chian. Inuputakte mo ako, masakit sa damdam ko bilang papa mo. Sino ang anak? Sinasabi ko sa'yo, magsisinungaling ka pa, hanap ako ng tao para sirain bunganga mo. Hanggat nandito ako, huwag asahang mapapangasawa mo ang mama. Mr. Lin. Pasensya, hindi ka namin tinatanggap. Umalis ka. Bakit? Nagbayad ako para dito. Bakit hindi ako pwedeng bentahan at pinapalayas? Anong class to? Reason. Dahil sa estilo mo na umaasa sa babae, hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng Heart of the Ocean. Habang maayos pa ang mood ko, umalis ka na. Nga, nagmamagandang lalaki gamit ang pera ng babae. Ang kapal na mukha. Hindi namin matatanggap ang bayad mo. Ibabalik namin ito sa original na nagbayad. Pero hindi ito ibabalik sa account mo. Ibabalik ito sa account ni Miss Son. Dahil ang tunay na may-ari ng pera na ito ay si Miss Son. Bakit nyo sila pinaniniwalaan? Sarili kong pera yan.
Sa walang aprobasyon ko, ibinigay niyo ang aking ari-arian sa iba. Pagnanakaw yan. Linyang. Natutulog KBA na parangtanga, akin ang pera na yan. 4 bilyon, gaano kalaki? Nakita Montag BA? Huli na si Linyang. Tatawag ako kay mama para malaman ang tunay mong anyo. Mama, Kyan. Ano ang nangyari? Ma, lihim na ginamit ng Linyang ang card mo. Gumastos siya ng 4 bilyon. Gayon alam mo na hindi ka talaga niya gusto. Pera mo lang ang habol niya. 4 bilyon. Nasa akin ang card, hindi ko kailanman binigyan si Linyang ng pera. Ano? Ma. Mali ka, si Linyang ay. Siga na, tien. Nagkaroon kayo ni Linyang ng alitan deti. Pero ngayon, siya ang nobyo ni Mama. Si Mama gusto niya na matanggap mo siya. Tama na, ayoko na makipag-usap. May mga dapat pa akong gawin. Bababa na. Tingnan mo. Sabi kayo, pera kayo yun, hindi kayo nanawala. Pwede bang ibigay sa akin? Tiyak na pera ng nanay ko yan. Siguradong gumawa siya ng paraan para nakawin ang pera nang hindi alam ni Mama. Isang hampas lupa lang siya, saan siya makakakuha ng ganito karaming pera? Baka ninakaw niya yan. Dumirekta na kayo sa pulis. Manager. Huwag na tayong makialam sa ganitong bagay. Tumajoga, hindi ikaw ang magsasalita ngayon. Manager, ang babaeng ito ay ang tagapagmana ng sugro. Kung magkakaroon tayo ng koneksyon sa kanya, ang pag-esenso ay magiging napakadali. Bata. Utusan kitang gayon, umalis ka agad. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin. Sige. Mabuti. Akala niyo ba ako'y gawa sa puti? Xiao Yao, Lin Yang ito. May-ari ng Star Jewelry. Kilala mo ba? Kilala ko siya, magkabarkada kami. Sabihin mo sa kanya, nag-aalok ako ng 50 bilyon para bilhin ang Star Jewelry niya. Kung di siya pumayag, doblihin ko ang alok. Sa loob na 10 minuto, gusto kong mading mayadi na kayang-kaya ba? Walang problema, ngayon ko siya tatawagin. Si Mr. Lin. Nagpapatawa ka ba? 50 bilyon. Pwede itanong, habang nananaginip ka, naisip mo ba 50 bilyon? Una, Ang nanay ko, wala pang ganitong karaming cash. Nagbubulaan ka na walang plano. sa tingin ko, baliw na yata siya, 50 bilyon daw. Nakita mo ba ang sarili mo? Kerpatapat KBA? Bata, binigyan na kita ng sapat na respeto. Ilang bises mo na akong niloloko. Sinasabi ko sa'yo, umalis ka na kung hindi, tatawagin ko ang mga tao para itapon ka. Hindi niyo ba naisip na kung talaga ang pera ay sa akin? Paano niyo ako haharapin? Kung ang pera ay sa'yo, magbibigti ako dito. Manager, bakit ka pa nakikipag-usap sa ganitong tao? Palabasin na natin para hindi na makapinsala sa hangin dito. Tao, itapon ng taong ito na umaasa sa ibang tao. Tumigil kayo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Manager, paano kayo nakarating dito? Lakas ng loob na bastusin si Ginoong Lin. Mag-sorry kayo agad kay Ginoong Lin. Manager, mali ba ang tao na binugbog mo? Dapat siya ang sinaktan mo. Manager, nagamali kayata. Tumahimik kayong lahat. Hindi na ako ang manager ng Star Jewelry Store. Si MR Lin ang bago. ano? Hindi manager, nagamali kayata. Nagkamali? Buksan ang mata at tingnan ng maayos. Sino ba talaga ang nagkamali? Isang dan. 5 milyon. 50 bilyon. Paano ito possible? 50 bilyon ito. Jinungla. Narinig ko na ang tungkol sa iyong sitwasyon mula kay Lao Liao. Huwag kang mag-alala, dinala ko na ang mga dokumento para dito ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang bagong may-ari ng Starlight Jewelry. Salamat, Ginoong Kian. Ginong Lin. Pakiusap, patawarin mo na ako. Nagkamali ako sa pagtanaw sa'yo. Ginulin, maawa ka sa amin. Talagang alam namin ang aming pagkakamali. Huvak. Ang mga talentong ito, hindi ko kayang gamitin. Mas mabuti pang humanap ng ibang trabaho. Itapon ninyo sila palabas. Boss Lin, kung tatanggalin mo kami, paano kami makakapagtrabaho sa industriya? Ano pakialam kayo? Itapon na sila.
Huwag niyo akong Boss Lin, Alam namin na nagkamali ka. Pakawalan mo na kami, please. Ikaw SI Xiaolu DBA? Simula ngayon, ikaw na ang manager ng tindahan na ito. Ako. Tama. Salama, boss. Kayo dalawa, hindi ba kayo alis? Bibilhin niyo ba ang singsing? Huwag kang masyadong magmayabang, Lin Yang. Hindi ko alam kung bakit tinutulungan ka ng nanay ko. Pero sinasabi ko sa'yo, nagkakaproblema ka. Nagkakaproblema ka. Ganon BA? 50 bilyon, hindi kailanman nagkalkal ng pondo si Mama. Maghanda ka para sa pananagutan. Shouting, Tara na. Gayon, ano ka magsasabi ng katotohanan nang walang naniniwala? Hindi, Mama. Pakinggan mo, AKO. Hindi kita niloloko. Ang sinasabi ko ay totoo. Talagang ninakaw ni Lin Yang ang pera mo. Mama. Inay. Bakit? Hindi pa rin ba naniniwala si tita? Hindi ko talaga maintindihan bakit si Mama gusto talagang protektahan si Lin Yang. Pwede naman siya magustuhan ng iba, pero bakit itong bastos na lalaki pa? Palagay mo ba posible na yung pera? Talagang kay Lin Yang? Imposible. Nakalimutan mo na ba, imbestigahan na natin siya noon. Isang probinsyano lang siya. Saan siya magkakaroon ng ganong kalaking pera? Oo nga. Hindi pwede. Hindi na pwedeng mapatuloy na ganito. Kailangan ko mag-isip ng paraan. Pahiwalayin mo siya kay Mama. Kung hindi, wawasakin ang pamilya natin. Hindi yan ganun kadali. Ang tiyahin ay nasa kasagsagan ng kanyang pag-ibig ngayon. Maliban na lang kung si Lin Yang ay gumawa ng mali, hindi maghihiwalay si tiyahin sa kanya. Kung hindi siya gagawa ng mali, pipilitin ko siya na magkamali. Mama, Tian. Bakit nandito ka pa? Ma, bakit may oras ka pa magtrabaho? Si Lin Yang ay nakikiapid na. Anong sinabi mo? Impossible ito. Ma, lahat ng sinabi ko ay totoo. Kanina sa daan, nakita ko siyang yakap-yakap ang isang babae papunta sa hotel. Kung di ka naniniwala, tingnan mo, may lokasyon pa nga ako. Impossible ito. Para malaman natin, di ba mas mabuti pang tingnan natin? Tara na! Lin Yang, tingnan natin paano ka makakalusot ngayon. Ma, hintayin mo, AKO. Miss Song, hindi ko alam kung bakit mo ako pinatawag dito sa hotel ang gabing-gabi. Anong kailangan mo? bakit? Walang dahilan, hindi ba kita maaring tawagin na lang? Kailan tayo naging ganito kalayo sa isa't isa? Tingnan mo kung paano mo sinabi yan. Kailan ba tayo naging malapit? Lin Yang, maganda ba ako? Maganda. Kang ganun ikaw. Gusto mo ba sa akin? Kaya ikaw. Gusto Montag ba ako? Siemper. Talagang salbehe ka. Kung hindi siya gagawa ng masama, ako na ang magpapatukso. May paraan ka ba? Siemper, Anong paraan? akong bahala sa tukso mo sa kanya. Wala ka bang sakit? Gusto mo kong akitin si Lin Yang, ang dumikit. Di ba gusto mo yung bag nung isang araw? Akin na lang yan, AKO bahala. Hindi talaga pwede. Virgin PR rin naman ako, no. Sa kalahating taon, yung lahat ng gusto mong bag. Ibibigay ko sa'yo lahat. Huwag kang mag-alala, senyorita. Tapos ang trabaho, promise. Ero, linisin mo naman na maayos. Baka gusto mo munang maligo. Anong ibig niyang sabihin, marumi ba ako? Walang problema. Antayin Montag ako ha. Tingnan na lang natin. Mamaya iyak ka. Mama, Dito iyon. Hindi ganun na si Lin Yang. Hindi siya gagawa ng kalokohan. Mama, nagawa ba? Dapat alam mo, buksan mo ang pinto ngayon na. Buksan agad. Nay, tingnan mo sila. Nakatayo ka rito at hindi pa rin sila lumalabas. Lin Yang.
Sino ang tumatawag sa akin? Linyang. Anong nangyari? Bakit patay ang mga ilaw? Baka sarang circuit breaker yan. Titignan kayo. Hintayin mo bumalik. Linyang. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Huwag kang umalis, Linyang. Gusto mong maglaro? Saish, samahan ko kayong maglaro. Ako si Lin Yang. Linyang, bakit ka nandito? Kung wala ako dito, saan ako? Bakit pumunta sa hotel ng 10 oras ng gabi? Lumapat, AKO. Hindi pa maayos ang bago, kaya sa hotel muna ako. Anong ginagawa niyo dito? Kami Sandali lang. Linyang, nandito ka. Sino yung nasa kama? Paano ko malalaman? Hindi ako may-ari ng hotel. Sino? I check mo na lang. Shouting. Shunhao. Ko. ano nangyari? Bakit ganito? Linyang. Bakit ka nandito? Nasa tabi ka o yung Inan mo yung boses mo, baka magising seal. hindi pwede yan. Paano naging si Shen Hao, yung dapat nasa tabi ko ay? Paano nandito si Sean Hao, siempre AKO si Lin Yang. Proposal mo nung nakaraang araw, nagustuhan ko. Ganito, pumunta ka sa hotel, mag-usap tayo ng masinsinan. Shouting. Akala ko magkaibigan tayo, pero inagaw mo ang lalaki ko. Sa inyong dalawa, tapos na ako. Hindi na tayo magkaibigan. Itatanong ko sa'yo, tungkol sa nangyari ngayong gabi, may kinalaman ka ba dito? Anong sinasabi mo? Hindi ko yata maintindihan. Sige na. Huwag ka nang magpanggap. Hindi kita sinasasay. Sa todo lang, nainis din AKO kay Shen Hao. Pakiramdam ko, hindi siya mapagkakatiwalaan. Kung magagawa ito na maghiwalay si Qian at siya, maganda yan. Tara na. Maganda yan. Pero hindi ko alam kung ganito rin iniisip ng mismong tao. Chen, hindi ganito ang inaisip mo. O, Kian, nagkakamali ka. Nagamali? Kayo dalawa sa hotel, nakahubad at magkayaka. Sinasabi mong pagkakamali? Akala wala akong mata? Kian, makinig ka, lahat ito ay kagagawan ni Linyang. Inilagay niya ako sa patibo. Linyang, ano na naman ang kinalaman ni Linyang dito? Kung di naniniwala, may recording ako. Di ka naniniwala, pakinggan mo. Mr. Sean, ako to, Lin Yang. Yung mungkahi mo ay nagustuhan ko. Ganito, pumunta ka sa hotel, mag-uusap tayo. Tingnan mo. Si Linyang na yan. Kailangan kong patayin siya. Chen, hayaan akong humawak ng bagay na ito. Ngayon, hindi ko siya palalampasin. Si Linyang naglakas loob na lokohin ako. Papatayin kita sa pagkakataong ito. At ang Su-group. Hindi na pwedeng i-delay ang plano. Ano ba kayo magmaneho? Ano'ing balakin niyo? Ang apelyido ay Lim. Tagal na nating di nagkita. Akala KO Kong Sino. SI Tiger Paula. Ano'ing Maroon? Matagal kang nawala, iwala ka sa sarili mo. Tijil mo yong daldal. Na-underestimate kita, queso na yon. Patalunin ka, nag-imbita ako ng eksperto at binayaran ng malaki. Ngayon, hindi ka makakaalis dito. Sa madalit sabi, gusto mo akong patayin ngayon. Wala akong magagawa. Ayaw kyaw sana. Aso ang bayad nila, sobrang laki. Mukhang may gustong bumili ng buhay ko. Sino kaya? Baka apeladong Shinido. Alam mo masyado na, patayin niyo siya.
Ganito lang BA. Mga walang kwenta. Sugo. Sino mauna pumatay sa kanya, bibigyan ko ng 10,000. Sampung libo. Ganun ba kababa halaga ko sa inyo? Huwag gagalaw. Akala mo ba dahil marunong ka magmartial art, astig ka na? Hindi ka mas mabilis sa bala. Akala mo ba ang baril na yan, kaya mo na akong patayin? Subukan natin para malaman natin. Tapos na hanggang dito. Dungdong, 4 na taon ka na. Kumilos ka laban kay Ginoong Lin. Katulad mo, sa kamatayan mo ay nararapat lamang. Emgata. Ilayo yan. Alam ko na mali ako, 4 na taon na Panginoon. Palampasin mo ako sa Ilayo yan. 4 na po, 4 na po. Talagang hangal ka. Hindi mo man lang alam kung kanino dapat humingi ng tawad. Jean Apat. Mr. Lin, nagulat po kayo. Pumunta si Miss Zeng sa ospital. Oo nga, Miss Zeng. Hayaan mong pasalamatan kita. Kung mayroon kang kailangan, tiyak na tutulungan ka ng pamilyang Zeng. Hindi naman kailangan. Kung wala ng kahit ano, aalis muna ako. Kapag magaling ka na, babalik ako para bumisita. Mr. Lin, hindi ka ba pupunta sa Sugru? Bakit ako pupunta sa opisina sa... Hindi mo pa ba alam? Malaking balita ang nangyari sa Sugru, nagkalat na online. Anoing nangyari? Miss Song, narinig ko na ang Sugroup ay hindi lang ng abuso sa mga sahod. Pinipilit pa ang mga empleyado na mag-overtime hanggang madaling araw, may namatay pa nga. Tama yan. Marami may medical proof. Pero walang pake ang kumpanya sa kalagayan namin. Ginagamit pa ni Manager Su ang pinaghirapan namin na pera. Para maghanap ng sugar daddy. Hindi ko akalain na ang Sugroup ay talagang isang makasariling kumpanya. Palisin, si Suyan Maxori. suportahan si Miss Song sa pagpaprotekta ng kanyang kaapatan. Ngayon umaga ang mga stocks ng Sugroup ay bumagsak. May hindi kilalang grupo na palihim na bumibili ng stocks. Mukhang mali ang pagkakakilala ko kay Shen Hao. Mabilis siyang kumilos kaysa inaakala ko. Huwag mag-alala, Marlin. Nandito ang pamilyang Zeng. Ang gulo na ito ay malapit ng humupa. Hindi na kailangan. Maliit na bagay lang ito. Kaya ko ito mag-isa. Paano na ang desisyon nyo? Mr. Shen, kahit may problema si MS Su sa pamamahala, hindi tama na ibigay namin sa iyo ang lahat ng aming shares dahil lang doon. Tama. Si MS Su ay nagsusumika para sa grupo. Malamang nalito lang siya sa pagkakataon na ito, di ba? Oo. MGA Tusong Lobo. Sa totoo lang, gusto mo lang nadagdagan ko ang puhunan. Ganito na lang, Kang. Handa kayong ibigay ang mga shares ninyo sa akin. Bibilhin ko ito sa double ng presyo. At sa hinaharap, ang lahat ng kita sa Sugroup ay pwede kong ipamahagi ng 20% sa inyong lahat na narito. Dobleng kita. Talagang si Mr. Shen ang pinakamahinhin. Handa kong ibigay ang shares ko kay Mr. Shen. Naniniwala ako na sa pamumuno ni Mr. Shen, tiyak na mas lalago ang Sugroup. Sa lahat ng nakakita ng aking halaga, hindi ko kayo bibigin. Kung ganun, akin ng opisyal na i-anunsyo bilang kinatawan ng mga shareholder. Ang bagong presidente ng grupo. Sandali lang. Kung tama ang naalala ko, hindi ba si Senior Shen ay hindi empleyado ng Sugroup? Taga. Ang posisyon na ito. Dapat hindi kay Senior Shen, DBA? Hindi mahuhulaan ang mga pangyayari. Hindi ito ang aking oras, baka sa susunod ay maging akin ito. Anong masasabi mo, Mr. Su? Mr. Su. Mababa ang stock ng Sugroup. Alam naman natin lahat ang dahilan. Ginagawa namin ito para talagang iligtas ang Sugroup. Sana maintindihan Montag, Mr. Su. Mr. Su, wala kaming karapatang makialam sa iyong personal na buhay. Pero, pag-usapan natin isyu ng interes ng kumpanya. Hindi na natin ito pwedeng pabayaan. Naiintindihan ko ang mga alalahanin ninyo, pero matagal na kayong nasa trabaho kaya alam nyo ang kahalagahan ng pagtutulungan. Sigurado akong alam na ninyo ito. Sino ang makakasigurado na hindi kayo ang susunod? Ginoong Su. Hindi kami gagawa ng mga bagay na hindi tama, katulad ng sa pamilya ni Shen. Kung ako ang magiging presidente ng Su Corporation,
At magkaisa tayo, alam naman natin lahat kung ano ang makukuha natin. Kaya pumili ka ng pamilya ko o si Boss Su. Siguro may sagot ka na sa puso mo. Boss Su, hinahangaan ko ang iyong personal na kakayahan. Pero sa pakiramdam ko, kung siyong Master Shen ang magmamanage ng grupo, mas gaganda ang kinabukasan. ONG à Boss Su. Kami rin may pamilya kami na kailangang buhayin. Sana intindihin nyo kami, Boss Su. Lahat may pamilya na kailangang alagaan. Keo. Mayroon ding matatalinong tao, gusto ko. Halika. Pakiusap, paalisin si Su. Paano niyo nagawa? Paano niyo nagawa? Ma. Baitawan mo. Shenhao, value ka na biye. Mama ko ito at magiging bayan ng babae mo. Paano mo magagawa ito? Biyahe, sa tingin mo ba talaga gusto kita? Kung hindi para makuha ang Su Company, hindi ko sasamahan ang isang hangal tulad mo. Kaya lumapit ka sa akin. Para sa kumpanya ng nanay ko. Mukha namang hindi ka ganong kahangal. Song shouting. Ikaw na babae. Akala ko ikaw ang mabuting kaibigan ko. Bakit mo ako pinagtaksilan? Pinakamabuting kaibigan. Parang ikaw ang pinakamabuting aso mo yata. Si Aoting, anong pinagsasabi mo? Wala ako. Dahil sa ina mo ang presidente ng Su Group, tinitiis ko na lang. Hindi ka o inak para makaganti kay Lin Yang. Ginagamit mo ako para akitin siya gamit ang katawan ko. Hindi ganyan, Lin Qianqian. Ano ang tingin Montag, Song Shout? Aso bang sinisipa mo kung kailan mo gusto? Hindi yan. Hindi. Tungkol kay Lin Yang. Sa ngayon, dapat. Naging abo na siya, abo ng buto. Anong sinasabi mo, dam ka talaga, Shenhao? Ginawa mo kay Lin Yang. Wala akong ginawa. Natatakot lang ako na baka hindi sinasadyang sirain niya ang plano ko. Nagpadala ng tao para tapusin siya. Ano? Pinatay mo siya. Tumanggi siyang sumali sa akin, bahala na siya. Ipinagkanulo niya ako, hindi ko siya palalampasin. Shenhao, hinahanap mo ang kamatayan. Su, huwag masyadong magalit. Alagaan ang sarili kaysa mag-alala sa kasamang lalaki. Dahil ngayon, hindi ka na ang presidente ng Su Group. Ang saya dito. Lin Yang. Hindi ka namatay. Paano nangyari ito? Paano? Nagulat ka ba na nandito ako? Ito BASI Miss Song? Suot mo ang damit. Halos hindi kita nakilala. Lin Yang. Ikaw talagang walang hiya. Lin Yang. Okay ka lang BA? Walang problema. Huwag kang mag-alala. Hindi ganoon kadali mabali ang asawa mo. Anong oras na ba ito? Ang daldala mo pa. Sina Chan huna walang kwenta. Hindi man lang maayos ang ganitong kaliit na bagay. Babalik ka at ano ang magagawa? Shihang Group ay ari ng pamilya Shen. Isa ka lang naman sa mga magulong tao, ano ang magagawa mo? Naku, Shunzong, ganyan ang sinap. Nako, balik AKO para makapagulona. Ikaw. Walang ya, ano ang sinabi mo? Kaya mong sabihin ulit yan. Hindi nakakapagtaka na taga-probinsya siya. Mababa lang ang kalidad. Ang ganitong uri ng tao. Hindi karapat-dapat sa kumpanya namin. Huwag ka naman masyadong mag-alala. Hindi ko sinabi yan. Sinabi ito ng General Manager Shen. Lin Yang. Huwag mong subukang maging hindi makatwiran. Ang Su Group ay bahagi na ngayon ng pamilyang Shen. ISA lang walang kwenta, asong Jinung Shen. Ang ganitong tao ay pabigat sa kumpanya. Iminumung kai kao na tonggalan silang yang. Sans ayong. Sang-ayon ako. Sans ayong. Magkapabago-bagong isip. tingnan mo. Hindi ito kasalanan ko. Maging ang mga kasosyo ay nagkasundo rito. Okay lang. Lin Yang. Gusto kong makita kung hanggang kailan tatagal ang iyong kalmado. Inaanunsyo ko. Simula ngayon, tinatanggal si Lin Yang. Lahat ng posisyon sa kumpanya. Napakatalino ni MR Shen. Lin Yang. Hindi ka na empleyado ng Su Group. Pakialis ka na. Tama, umalis ka na. Para hindi mo na kami naabala rito. Ano ang tinitingnan mo? Hindi ako kumbinsido. Hindi. Pakiramdam ko lang. Bakit ba ang daming tanga sa mundong ito? Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Shenhao,
Nakalimutan mo na, na-recruit mo ako noon, kaya paano ko hindi malalaman ang mga motibo mo? Dahil alam kayo na. Kaya bakit sa tingin mo ako pumunta? Sino ang nakakaalam? Paano natin mahuhulaan ang proseso ng pag-isip ng isang ganap na hangal? Sasmay kayo. Natural lang, may tiwala kami sa sarili namin na maresolba ang problema ninyo. Lin Yong o Lin Yong. Nakakatawa ka. Isang maliit na papel. Ano ang dahilan kung bakit mo iniisip na kaya mo akong kalabanin? Hindi ka naniniwala sa akin. Sige. Tumigil ka na sa pagpapangga. Gusto mo lang manatiling si Suyun para patuloy kang maging gigolo niya, di ba? Hindi naman impossible. Totoo ang sinasabi mo. Siyempre. Basta't si Lin Yang ay magbigay sa akin ng 3 bati. Tapos dumaan sa ilalim ko. Ibabalik ko ang posisyon ni Suyun bilang presidente. Napakaganda. Lin Yang, lumuhod at magpagpugay kay Shen Hao. Chen, ano bang nangyari sa'yo? Hindi nakikita na niloloko tayo and Shen Hao? Pero ito na lang ang tanging pagkakataon natin. Ma, hayaan mo na lang si Lin Yang lumuhod. Ano bang mawawala sa isang walang kwenta kung mawalan siya ng dangal? Sun Qianhuyan, kinakain ba ng aso ang mga buto mo? Ang galing, napakaganda talaga. Pag-isipan muntak, binabalaan kita, paglampas na nito. Wala ka nang makikita. Magsintay ka pa. Anong gulo ang pinaplano? Pampalito. Halika. Itapon niyo ang 3 asong ITO. Tigil. Paano ka narito, Secretary Chen? Hayaan niyo akong ipakilala. Ito ang aming Chief Secretary ng Shenxi Group, Secretary Chen. Secretary Chun. Yupo. Paano ka narito, Tsen? Puwit ba? Kailangang magulat sa akin. Ang progreso ng pagbili. Oo. Napakaganda. Bagong kaibigan at lumang kaibigan, magulat ng maayos. Kakatapos lang, nakumpleto na ng Shen ang plano ng pagkuha ng stock ng Su Group. Simula ngayon, ang Su Group ay ganap ng naging bahagi ng Shen Group. Talagang nakaka-excite ang magandang balita. Salamat kay Secretary Chen na ng personal na pumunta. Tingnan mo. Marlene, narito ang lahat ng kontrata ng stock ng Su Group. Paki-review po. Salamat. Secretary Chen, anong ginagawa mo? Bakit mo binigay sa kanya ang kasunduan? Ako ang presidente ng Shen Group. Esensya, Mr. Shen, hindi na ikaw ang presidente. Anong ibig mong sabihin? Lin Yang Bumalay ing bahagi ing Shen Group sa presyong triple ing market value gamit ong 8 bilyon. Noyon ong Shen Group ay pagari ni Lin. 800 bilyon. Paanong posible ang 800 bilyon? Saan siya kumuha ng ganoon karaming pera? Hindi mahalaga kung 800 bilyon. Ang mahalaga ay, Shen Hao, nasa labas ka na. Itay. Anak ng pusa, ano ginawa mo? Bakit may misteryosong tao uma-attack sa stocks? Itay, pakinggan mo ako. Hindi gustong makinig sa walang kwenta. Ngayon, hanapin mo ang misteryosong taong ito at magsorry ka sa kung hindi ay mawawasak mo ang pinaghirapan ng pamilya Shen sa ilang henerasyon. Huwag mo akong tingnan ganyan. Hindi ako tatanggap ng tawad. Lin Yang, wala na akong ibang gagawin kundi ilaban ito. Lin, sir. Ano? Bakit tinitingnan ako? Hindi ka ba Siyempre hindi. Lin sir, dati ay hindi kita nakilala. Sana mapatawad mo ako. Patawarin mo na ako. Hindi ako kung sinong malaki. Isa akong lalaking galing sa probinsya at maliit pa ang kalooban ko. Sumama kay Ginoong Shen at umalis. Ang kumpanya ko. Hindi ko kayo kailangan. Lin Yang, huwag mo akong sobrahan. Nabili mo na ang Shen Group. Pero sa 2 malalaking kumpanya, hindi ko maimagine na kaya mo itong suportahan mag-isa. Gusto mo akong tanggalin. Pinapangarap mo. Tama. Pwede tayo parehong mawasak. Magpakabait ka. Ibigay ang shares ng pamilya Shen sa akin. Sa susunod. Sa grupo ng Su. Hindi tayo magkaaway, paano? Lin Yang, mas mabuti pa kalimutan na lang. Wala naman. Huwag mag-alala. Kahit ano ang gawin nila, hindi nila masisira ang network na ito. May misteryosong tao na nagdeposito ng 1 bilyon sa account ng kumpanya. Papaanong nangyari ito?
Hindi ba sapat ang 1 trilyon? Dagdagan ko pa ng 1 trilyon. Lin Yong ikaw. Tama na. Shen Hao, hindi pa natin natatapos yung usapan natin. Ano? Shen Hao, may ebidensya kami na sangkot ka sa pandaraya at pag-upa sa pumatay. Samahan mo kami. Patty Ikaw, Miss Song. Pinaghihinalaan ka namin na sangkot sa paninirang puri. Sumama ka sa amin. Ako. Dalhin Montag. Oh. Umalis na. Hindi yan, mali huli ninyo. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ako. Hindi ako. Ang ganda naman. Anong sinasabi mo? Pinupuri ko ang asawa ko. Bakit ba? Sige, bilisan mo at kunin mo ang nanay ko. Iwan ko na siya sa pangangalaga mo. Siyempre. Pero ano na ang dapat mong itawag sa akin ngayon? Tari. Mabuting anak na babae.